Una, malinaw po ang sinasabi ng Korte Suprema kanina. Nilabag ng House of Representatives ang very elementary and very fundamental na prinsipyo ng due process. Ano pong ibig sabihin ng due process? May dalawa po yan, procedural and substantial. Pag sinabi pong procedural, ito po yung mga requirements ng referrals, requirements po ng mga submission of evidence, requirements po ng fair notice, kung ano po ang inireklamo sa sino man ang inireklamo. Kailangan may notice, kailangan may proseso. Ang tawag po dyan ay procedural due process. Hindi mo pwedeng yan ay laktawan. Hindi pwedeng yan ay i-shortcut. Yan ang binabanggit ng Korte Suprema. And that is a fundamental constitutional guarantee on the basic rights of a person being accused kung ano man po ang inaakusa. Kagaya po nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po ang tinatawag na substantial due process? Ang substantial due process po, ang ibig sabihin yan, binibigyan mo ng pagkakataon na makakuha ng tamang impormasyon ang sino mang involved parties. For that matter, ang mga miyembro ng House of Representatives, dahil sa kanila po magmumula ang pagbubuo at pag-initiate at pagpapaakyat ng articles of impeachment that will be submitted to the Senate kung saan po magsisimula ang impeachment court trial. Kailangan po ang mga kongresista ay mayroong sapat na kaalaman kung ano po ang kanilang magiging desisyon, kung sila ba ay magpapatuloy na magpirma to endorse and vote for or to go against the impeachment complaint against a certain impeachable officer, and for that matter, against the Vice President Sara Duterte. So kailangan pala yan na ang mga ebidensya, ang complaints, ay ipinapakita sa mga miyembro ng House of Representatives. Hindi lamang po doon sa gustong makakuha ng panunuhol na 150 million pesos, mga kababayan, na mga alipures at tuta ni Martin Romualdez. That's not substantial due process. Meaning to say, pati po ang mga iba pang mga kongresista na bahagi din po ng House of Representatives, bagamat sila ay hindi naka-align sa speaker's linya ni Romualdez, sila po ay mayroong karapatan din sa due process na mabigyan ng bastanteng panahon at bastanteng mga dokumento that will make them decide kung ano itong pinag-uusapan tungkol sa impeachment complaints. Hindi po nangyari yan. At hindi nga po nag-submit ang House of Representatives under oath kung ginawa nila yan. Iniwasan nila yan sapagkat hindi nila ginawa yan. Yan ang tinatawag na substantial due process. Ang isa pa po, Alan Clarin Leysa and Rebecca Sukab, ay kailangan po sa substantial due process, bigyan din po ng pagkakataon na maimpormahan at malaman ni Vice President Sara Duterte ano ang mga ebidensya at ano ang mga karampatang charges na ibinabato o binubuo laban sa kanya. At upang nang sa ganun po, makapagsagot siya o magkaroon siya ng posisyon bago mag-initiate ng tinatawag na impeachment articles proceedings. Hindi rin ginawa po yun. Hindi rin po. At yan ay tinatawag na substantial due process. Ang substantial and procedural due process ay ginagamit na doktrina sa batas upang ikaw, ang isang akusado, ay magkaroon po ng equal protection. Sapagkat kung ikaw ay akusado, bagamat yan ay political process mainly, mayroon pa rin pong kaakibat na mga penalties like the removal from your office as the elected Vice President. Kasabay po dyan ang pag-disqualify sa iyo perpetually, forever. Hindi ka na po pwedeng humawak, tumakbo o ma-appoint sa anumang elective, appointed position in the government. So bago gawin sa iyo yan, kailangan po ikaw ay assume or presume innocent until proven guilty otherwise. Yan ang tinatawag po na due process, and yan din pong tinatawag na equal protection of law. Sapagkat ang layunin ng batas ay maging patas at makatarungan. Yan po ang totoo na naging batay sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya, ang unang ground bakit null and void, ito
ay nilabag po ng House of Representatives nila Tambaluslos at gusto nilang i-shortcut ang mandatory requirements sa procedural and substantial due process, including the equal protection of law. Ang mabigat ito pa. Nilabag din po nila ang kautusan ng korte na nakalagay po at nagiging bahagi ng ating batas that you cannot process and initiate and file more than once ng impeachment complaint sa sinumang impeachable officer. At ang sabi ng Korte Suprema, may 3 initiated impeachment articles or impeachment complaints coming from sa grupo ng Akbayan na mga hilaw na komunista. Grupo po ito nila Hontiveros, nila De Lima, nila Jokno at mga alipores nila. Yon ang unang nag-submit ng citizens-initiated daw na impeachment complaints versus Sara Duterte. Last year yan. I think that was December or last week of November. Pangalawa, itong grupo ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Nag-submit din po sila ng tinatawag nilang citizens-initiated complaints. At ito po ay tinanggap din ng House Secretary General. Ang pangatlo po, still the same. Last year din po ito, November or December 2024, ang pagpapasa ng panibagong impeachment complaint pangatlo na sa grupo ng mga clergy against corruption and good governance. Grupo ito ng mga pakialamero at mga dilawan na mga network ng mga pari at obispo na nakikisawsaw sa politika ng ating bansa. At gamit sila ng mga dilawan and pinklawan groups. So itong Clergy for Anti-Corruption and Good Governance, nagsumite din po ng pangatlong impeachment complaints. Lahat ng ito ay pinatulog ng House of Representatives. Ito po ay late ng finorward, February na yata, ng 2025 ngayong taon, naging bahagi ito ng forwarded communications and documents as part of the initiated impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, at ito ay pinadala nitong taong January last week or January last week 2025 sa office ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Ngayon may pang-apat na ginawa ang House of Tambaluslos at ito ay ginawa nila noong February 5. Bagamat mayroong pending na 3 na initiated na at na-forward na ng House Secretary General sa Office of the House Speaker, nagpaikot pa ng papel na walang mga attached evidence, wala din pong malinaw na mga plenary purpose na pag-uusapan sa plenaryo o kaya ito ay tatalakayin at i-refer doon sa Committee on Justice. Lahat ng ito wala. At yan ay pinuna ng Korte Suprema na paglabag po ito sa 1-year rule na dapat isa-isang taon, iisang beses ka lang mag-initiate ng impeachment complaints against any impeachable officer. And for that matter po mga kababayan, ang pagpapasa ng panibagong impeachment articles noong February 5, 2025 ay malinaw na lumalabag po sa ganyang kautusan ng Korte Suprema bilang pagpapalaman sa kung ano ang nakasaad sa saligang batas. So 1-year rule ban was scandalously violated. At yan ay hindi lamang usapin ng technical. Yan po ay doctrinal. Kung hindi ka marunong sumunod sa mga batas at marunong sumunod sa procedures of law, you do not have the basis to proceed using the law while abusing it. Yan po ang ibig sabihin ng Korte Suprema.